magandang araw sa iyo. Maligayang pagpabalik sa panibago nating deep dive. Para sa iyo na nakikinig ngayon, ikaw na laging naghahanap ng mas malalim na pag-unawa at hindi nakukontento sa mga mababaw na balita lang, alam kong pamilyar ka sa pakiramdam na ito. Yung nag-scroll ka sa social media feed mo, pampalipas oras. Tapos, biglang may dadaan na kakaibang video, di ba? Oo. Tapos biglang may dadaan na isang mahaba, napakahilaw at walang preno na monologo mula sa isang taong halos lumabas na sa screen dahil sa sobrang tindi ng emosyon. Yung mapapahinto ka na lang talaga. Eksakto. Mapapahinto ka at mapapasabi ng, teka, ano ba itong pinagsasabi niya? Yan mismo ang material na nasa hapag natin ngayon. Meron tayong isang napakahabang litanya mula sa isang individual na nagbubuhos ng kanyang napakatapang at medyo nakakawindang na pananaw. Tungkol sa relihiyon, politika, estado ng militar, hanggang sa mga pamahiin natin. Lahat na yata sinakop niya. Okay, himayin natin ito. Bago tayo lumusong sa malalim, lilinawin ko lang ang misyon natin sa talakayang ito. Hindi tayo narito para kampihan o pabulaanan ang mga sinasabi ng nagsasalita. Lalo na't napakasensitibo ng mga isyong panreliyon at pampolitika na binabato niya. Oo, kailangan nating maging objektibo rito. Tama. Ipapaalala ko lang sa iyo na tayo ay narito lamang upang obyektibong suriin ang nilalaman ng kanyang mensahe. Gusto nating intindihin kung paano niya binubuo ang kanyang mga argumento, bakit ito pinapakinggan, at ano ang ipinapakita nito sa nagbabagong pananaw natin sa mundo. Ang nakakabighani rito ay hindi lang yung laman ng sinasabi niya, kundi yung mismong katotohanan na kaya niyang sabihin ito at marinig ng libu-libong tao. Sa panahon natin ngayon, nakikita natin ang isang malaking pagbabago sa pamamahagi ng informasyon. Yung demokrasya ng internet. Oo, isipin mo, ilang dekada pa lang ang nakakalipas, ang mga malalaking institusyon lang ang may mikropono. Gobyerno, simbahan, malalaking media network, sila ang magdidikta kung ano ang totoo. Ngayon kahit sino na lang na may smartphone. Kahit na saan pa siyang sulok ng mundo, maaari na siyang mag-broadcast ng sarili niyang versyon ng katotohanan. Kaya itong monologo na sinusuri natin, hindi lang ito basta isang taong nagagalit sa internet. Perpektong halimbawa ito ng pag-aaklas ng isang individual laban sa mga establisadong institusyon. Kumbaga, nakikita natin dito yung matinding kawalan ng tiwala. Isang deep mistrust. At yan ang dahilan kung bakit napakahalagang pag-aaralan natin ito. Hindi para maniwala, kundi para maintindihan bakit nagkakaganitong isip ng marami ngayon. Simulan natin sa kanyang pinakamalaking target. At siguro ito yung unang magpapakunot ng noo mo kung pinapakinggan mo yung material. Ang institusyon ng relihiyon at ang Biblia mismo. Agad siyang naglatag ng sarili niyang otoridad doon Oo. Sinasabi niya na 15 hanggang 16 na taon na siyang nagtuturo ng katotohanan. Pero nung pinapakinggan ko ito, napabintong hinga na lang ako sa sinabi niya. Ipinagmamalaki niya na ginagawa niya ito bilang ordinaryong tao. At ang pinakamatindi, hindi daw siya gumagamit ng Biblia. Paano ka nga naman magtuturo tungkol sa Diyos kung itinatanggi mo yung mismong libro? Di ba? Para sa kanya, hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay dapat paniwalaan. At hindi niya raw ito kailangan para malaman ang totoo. Medyo kabalintunaan nga. Isang mangangaral na galit sa sariling libro ng pinapangaral niya. Pero hindi lang siya basta nag-aalinlangan May mga espesifiko siyang paratang. Ano yung mga pinakamatitinding binato niya roon? Una, tinatawag niya itong mga kwentong pinagtagpi-tagpi lamang. Hindi raw ito banal o galing sa Diyos. Pangalawa, may alegasyon siya tungkol sa pangalang Jehovah. Narinig niya raw sa isang tinawag niyang OIC Defender na ang pangalang Jehovah ay hindi naman nag-e-exist sa orihinal na kasulatan. Gawa-gawa lang daw. Gawa-gawa lang daw ng isang paring Katoliko. Tapos, dagdag pa sa teorya niya, inaakusahan niya na may mga nagdagdag daw ng eksaktong 7,000 salita sa Biblia para baguhin ang mensahe nito. 7,000 salita. Napaka-espesipiko ng numero na yun At ikatlo, para lalong sirain ang kredibilidad ng simbahang Katoliko, binanggit niya yung diumano'y utos ng Santo Papa ngayon na pahintuan na raw ang pagdadasal kay Birheng Maria. Nako, malinaw na labas sa kasaysayan yan. Talaga,
Ang mga detalyeng ito ay ginamit niyang pambasag na martilyo. Unti-unti niyang ginigiba ang pundasyon ng paniniwala ng nakikinig sa kanya. Para sa huli, sa kanya lang sila maniwala. Grabe yung mga akusasyon na yan. Parang pinagsama-samang conspiracy theories. At hindi siya tumigil sa teksto. Sunod niyang inatake ang mga mismong leader, mga pari at pastor. Napakatindi ng pananalita niya doon. Walang preno talaga. Tinawag niyang manloloko, mapanlinlang, mukhang pera at pinakamasahol, mga molestya. Nagtatago lang daw sa likod ng malalaking simbahan para mang-abuso at kumuha ng pera. At may partikular siyang kinaiinisan sa mga deboto, di ba? Oo, kapag may na-expose na paring nagkasala, ang palusot daw ng mga deboto ay nag-grip si Father kasi tao lang, nagkamali kasi tao rin. Para sa kanya, bulag na pagsunod yun, kahibangan. Dahil nakita siya ng mga pagkakamali sa institusyon, ginagamit niya ito para iangat yung sarili niya. Na siya, kahit walang formal na titulo, siya yung ginagamit ng Diyos. Tama. Napakabisa ng retorikang ito sa mga taong biktima rin ng pang-aabuso. Kasi nag-aalok siya ng boses na parang isa sa kanila. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan. Kasi nung napakinggan ko yung susunod na part, medyo napabuntong hininga ako sa sobrang wild nung talon ng utak niya. Bigla niyang ipinasok ang teknolohiya at artificial intelligence. Yung issue sa AI sa simbahan. Oo, ipinunto niya at kinutya ng husto yung mga simbahang na jumano'y gumagamit na ngayon ng ChatGPT para gumawa ng homily o sermon. At alam mo ang teorya niya kung bakit? Dahil nahihiya na raw silang iharap ang mukha nila. Eksakto. Hindi para maging mabilis, kundi kasi ibinunyag na raw niya sa internet ang mga kamalian nila. Kaya takot na silang magsalita mula sa sariling isip, nagtatago na lang sa likod ng AI. Isipin mo yung logic na yun. Sa isip niya, siya ang nagtulak sa buong institusyon ng simbahang katoliko na gumamit ng AI dahil natatakot sa kanya. Nakakawindang. Siya na walang AI, sapat na yung boses niya. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin kung gaano kabilis tumalon yung isip niya. Mula sa AI, sa simbahan, bigla siyang lumipat sa geopolitics, politika, digmaan, at yung estado ng militar natin. Oo, nabigla nga ako doon. Paano tayo napunta sa mga misil sa Iran at Israel? Inihalin tulad niya yung depensa natin sa mga hidwaan sa Middle East. Binanggit niya yung mga modernong armas at drone strikes doon. Para bang sinasabi niya na, hoy, gumising kayo, napaka-high-tech na ng laban na sa labas. Tapos tayo dito, naiwanan na ng panahon. At direkta niyang pinuntirya ang pamunuan ng militar natin, lalo na si General Browner. Ayon sa kanya, tahasang kinukutya niya yung pahayag ni General Browner na highly trained daw ang mga sundalo natin. Ang argumento niya, aanihin mo ang training kung kulang naman sa modernong kagamitan. Ihambing mo sa Middle East na isang kalabit lang ng gatilyo, lalabas na ang mga misil. Wala nga namang silbi ang hand-to-hand combat sa isang drone na nasa kabilang dulo ng mundo. Sinasabi niya na titiklop ang tapang ng opisyal kapag nakita ang totoong mukha ng modernong digmaan. At para patunayan yan, naglabas siya ng numero. Mayroong lamang daw humigit kumulang 106,000 aktibong sundalo tayo. At ano daw ang dahilan kung bakit mahina tayo? Korupsyon. Yung trilyon-trilyong pondo na pambilisanan ng fighter jets at warships, ibinubulsa lang ng mga nasa kapangyarihan. Matinding pagnanakaw ang nakikita niyang dahilan. At para bigyan ng mukha ang korupsyon, nagbanggit siya ng mga politiko, sina Marcos at Soto bilang bahagi ng bulok na sistema. Pero si Senadora Risa Hontiveros ang matinding tinira niya. Yung sa pananawagan ni Hontiveros na itigil ang digmaan sa Middle East. Oo, kinutyan niya yon. Tinawag siyang ekosera, na parang nag-iilusyon daw na may kapangyarihan ng Pilipinas para pakinggan ng mga malalakas na bansa. Muli, ipinapaalala natin sa iyo na nakikinig na nag-uulat lang tayo ng nasa video. Wala tayong pinapanigan dito. Tinitignan lang natin kung paano niya ginagamit ang mga pangalang ito para pagalitin ang mga taga-subaybay niya laban sa gobyerno. Tama. Kasi pagkatangkos yung banatan ng gobyerno at militar, pumasok naman siya sa kulturang Pilipino na napakapamilyar sa atin. Kaya tatanungin kita ngayon, ikaw na nakikinig, naniniwala ka ba sa mga agimat? O may kilala ka bang nagmamalaki sa anting-anting?
Tahasang hinamon at pinagtawanan niya ang mga pamahihing ito. Lumabas talaga yung sarkasmo niya rito. Inisa-isa niya eh. Oo, para bang naglilista ng karakter sa fantasy movie. Binanggit niya yung mga may orasyones, yung mga nag-uusal ng Latin para proteksyonan ng sarili. Nariyan din yung tagulilog. Yung hindi makita, di ba? Oo, yung ilusyon na nagiging invisible ka sa mata ng kalaban. Tinukoy din niya yung mga miyembro ng kultong Ilaga, yung naniniwalang hindi tinatalaban ng itak. Pati yung mga lumalakad daw sa dahon ng palay na hindi nababali. Nako, ang dami. Isamama pa yung mga wakwak, mangkukulam, at yung mga mambubuyag. Yung mga nakakausog. Dito ako talagang napailing habang natatawa. Bakit ano ba yung halimbawa niya roon? Sabi niya, itong mga mambubuyag daw, kayang magpabagsak ng lumilipad na eroplano sa isang salita lang. Imaginein mo, may F-35 fighter jet sa ere, tapos may matandang mambubuyag sa baba. Bubulong lang ang puwera usog, babagsak na yung eroplano. Nakakawindang. Ginagamitan niya yung eksaheradong halimbawa para ipakita kung gaano kawalang kabuluhan yung mga lumang paniniwala kung itatapat sa totoong teknolohiya, at binigyan pa niya ng pangalan yan, si John Fernandez. Oo, yung lalaking sinusuklay daw ang bala kapag pinaputukan. Parang hinahawi lang yung bala sa katawan. Hinamon niya ng harapan itong mga taong ito. Sabi niya, kung talagang matapang kayo, pumunta kayo sa Middle East. Maging hero kayo roon at doon ninyo salagin ang mga totoong misil at rocket launcher. Basag ang illusion nila roon. Nakakatawa man isipin yung lolo na may medalyon laban sa tangke, pero napakatalim na paraan iyon para sabihing harapin niyo ang realidad. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Mula sa Biblia, ChatGPT, drone, hanggang sa agimat. May napakalinaw na imahe na lumilitaw. Itinuturing niya ang sarili niya bilang nag-iisang boses ng katotohanan sa isang mundong puno ng panlilinlang. At dahil dyan, umabot siya sa punto na inilalarawan ang sarili bilang pinag-uusig. Oo, nag-iba ang tono niya sa dulo, mas madilim. Tahasan siyang nag-angkin na hinahunting o tinutugis na raw siya ng mga pare at pastor para patayin. Biglang naging action movie. Klasikong taktika yan sa internet. Kapag sinabi mong gusto kang patahimikin ng makapangyarihan, mas maniniwala ang followers mo. Iisipin nila, kung walang kwenta ang sinasabi mo, bakit ka papatayin? Dinan nga ang takbo ng isip. At para patunayang hindi siya natatakot, ibinunyag niya ang lokasyon niya. Idinetalya niya na wala siya sa Pilipinas o sa Brisbane o Melbourne. Malinaw niyang dineklara na nasa Sydney, Australia siya. At hinamon niya sila na pumunta doon. Siya pa mismo lalapit. Ang tapang ng come at me bro energy niya mula sa Sydney at para lalong patibayin yung claim niya na may basbas siya, gumamit siya ng anekdota tungkol sa isang Father Cobbett. Isang tao mula mismo sa loob ng institusyong binabatikos niya. Oo, sabi niya, sa 16 na taon niya, walang nakatalo sa kanya. Tapos itong si Father Cobbett daw, sumuko at tahasang sinabi sa kanya, tunay kang ginamit, brod. Ipatuloy mo yan. Iligtas mo mga tao. Ginawa niyang ultimong pruweba yon kahit yung kalaban umamin na tama siya. At lahat daw ng ginagawa ng relihiyon pera lang ang habol. Isang napakabisang rhetorical na pamamaraan yan para bigyan ng legitimasyon ang sarili. Talagang siksik sa emosyon at galit yung material niya. Mabibigat na akusasyon laban sa pundasyon ng lipunan. Pero tignan natin ang malaking larawan. Ikaw na nakikinig at sumama sa amin hanggang dito, baka napapaisip ka, bakit ba natin ginugugol ang oras para suriin itong rant ng isang tao sa internet? Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang katanungan. Bakit mahalaga itong pakinggan? Dahil ang litanyang ito ay isang malinaw at buhay na pag-aaral kung paano gumagana ang deep mistrust sa lipunan natin. Yung matinding pagkawala ng tiwala. Inaatake niya ang mga haligi ng kaayusan, ang pananampalataya, ang integridad ng gobyerno at militar, hanggang sa kultura at tradisyon. At hindi lang siya nag-iisa.
Kumakatawan ang boses niya sa patuloy na lumalaking porsyento ng populasyon na nakakaramdam ng pagkadismaya at paghihiwalay sa mga nakasanayang institusyon. Ang pag-unawa sa galit niya at mga teorya niya ay pag-unawa rin sa mga basag at bitak sa loob ng ating sistema na hindi na matakpan ng mga lumang solusyon. At bago tayo magpaalam, iiwan ko sa iyo ang isang mapanghangong kaisipan na pwedeng pagnilayan habang nagkakape o nagmamaneho pa uwi. Sa mundo natin ngayon, kung saan ang isang ordinaryong tao sa Sydney ay pwedeng mag-broadcast ng sarili niyang katotohanan ng walang pumipigil, paano natin bilang lipunan muling mapagkakasunduan kung ano talaga ang totoo? Mahirap na tanong yan. Kapag nawala na ng tuluyan ng tiwala sa simbahan, gobyerno, militar o media, ang demokrasya ba ng internet ay tunay na nagpapalaya sa atin? O mas nagpapalalim lang ito ng ating pagkakawatak-watak kung saan tayo ay nabubuhay na lang sa kanya-kanyang bula at versyon ng realidad? Pag-isipan mo iyan. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalim na pagsusuri ngayon. Maraming salamat, inaasahan namin na patuloy kang magiging mapanuri sa mga impormasyon, lalo na sa mga video na bigla na lang sumusulpot sa feed mo. Patuloy tayong mag-obserba at magtanong hanggang sa muli nating pagsisiyasat dito sa The Deep Dive. Palagi nating tandaan na ang kaalaman ay pinakamahalaga kapag inuunawa at sinusuray at hindi lang basta pinapakinggan ng nakapikit. Ingat! Thank you so much for patiently listening the audio explanation of Narciso Olalo. For more information about Narciso Olalo, please visit his YouTube channel. Thank you and please share.